Naharap sa mas malalim na investigasyon ang mga flood control projects ng pamahalaan matapos ibunyag sa Senado na may mga ghost projects sa Bulacan. Dahilan para ipasabpina ang mga kontraktor na bigong dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Troy Gomez sa report. Pinasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontraktor ng flood control projects na hindi dumalo sa investigasyon kaugnay ng umano'y questionableng 545 bilyong pisong proyekto. Mula sa 15 construction companies na ipinatawag, 7 lamang ang dumalo habang ang ilan ay nagpadala ng kinatawan. Dahil dito agad na inaprubahan ng komite ang musyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ipasabpina ang 8 kumpanyang bigong humarap. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, tila walang interes ang mga kontraktor na hindi sumipot para ipaliwanag ang kanilang panig. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. The motion is carried. Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi sapat na dahilan ang pagkakasakit o naunang commitment upang isnabin ang pagdinig lalo na't bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nakataya. When we invite them, not invite, subpoena them next hearing, they have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion at pinag-uusapan natin. Kabilang sa mga kontraktor na hindi sumipot sa pagdinig ay sina Cesara Discaya ng Alpha and Omega General Contractor 8 Development Corporation, Maria Roma Angeline Romando ng St. Timothy Construction Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Aderma Angeli Alcazar, Sunwest Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, at Luisito Tiki ng LR Tiki Builders Incorporated. Sa naturang pagdinig, inamin mismo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na may mga ghost flood control projects sa Bulacan matapos siyang dikdikin ng tanong ni Senador Jinggoy Estrada. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Kinumpirma ni Bonoan na nakatanggap ang ahensya ng impormasyon hinggil sa mga ghost projects sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Lumabas din sa investigasyon na Wawaw Builders na pagmamay-ari ni Mark Alan Arevalo ang kontraktor ng naturang mga proyekto. Aminado si Bonoan na nakakuha ng halos 9 na bilyong pisong kontrata ang Wawaw Builders sa buong bansa. Mahigit 5.9 bilyong piso dito ay para sa mga proyekto sa Bulacan. Samantala, ibinunyag naman ni Senadora Amy Marcos na ilan sa mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo ay hindi talaga gumagawa ng mga proyekto kundi nagpapaupa lamang ng kanilang lisensya. Siguro panahon na sabi nga namin ni Chairman to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and finally come to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Inasahan ng Blue Ribbon Committee na personal nang haharap sa susunod na pagdinig ang mga kontraktor na pinasabpina, partikular ang mga nasangkot sa umano'y ghost projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.